Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah.
I want to praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, Lord, forever and evermore. I want to praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, love you, Lord. I want to praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, Lord, forever and evermore. I want to praise you, Lord, with all my heart and soul. I want to praise you, love you, Lord. Lift up the name of the Lord. Lift up the name of Jesus. Lift up His name forever and evermore. Lift up the name of Jesus. Lift up the name of the Lord. Lift up the name of Jesus. Lift up His name forever and evermore. Lift up the name of Jesus. Work together again in one accord. Work together again, praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. Work together again, praising the Lord. Work together again in one accord. Work together again, praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. Work together again, praising the Lord. Work together again, praising the Lord. Work together again, praising the Lord. Ganun to tayo. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Maglilingkod Ako sa'yo, Panginoon. sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y Alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Good Thank morning. you, Lord. Thank you, Jesus. From North, East, West, South. Good morning, good morning. Kamusta ang buhay?
ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Thank you, Lord, sa umagang ito. Muli, kasama namin ang Pastor Simple at si Minister Otan. O sige, batiin mo na. Yan, thank you Lord. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong tulog? Ganap at Mahimbing. kasiyasiya. Kumusta po ang gising? Masarap. Pag pinagsama po, anong pinagsama po yan? Maganda at masarap. Maganda at masarap. Yan, Thank you. magandang umaga po sa ating lahat na ating mga kapatiran sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, sa iba't ibang sulok po ng ibang bansa. Thank At you, Lord. lalo na po sa ating mga kapatiran dito po sa loob ng Compi. Yes. Alam nyo, Woo, nagsisigawan thank you, po Lord. sila. Good morning, good morning. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Yan, good morning. Ating mga kompi. Thank you, Lord, that binabati ko nga sila, yung prayer meeting namin dito sa Escondo Prayer Group. Yung mga anak ni sister ko, pag inisa-isa natin baka malito pa tayo. Yung Ilan mga ba yan? anak, Ilan? tsaka walo. Walo. Oo, tapos yung apo, ayan, binabati ko at si sister ko at saka si Brother Jim na nasa San Pablo ngayon. Sabi ni Pastor Simple, kamusta daw yung buhay? Kamusta naman yung ating mga bulsa? Di ba? Busog na Sagana. busog ba yung bulsa natin? Naman. Thank you, Lord. Amen. Oo. Alam ko na yung ating mga alalahanin, bayarin sa umagang ito, talagang ibubuhos ni Lord ang masaganang pagpapala sa ating lahat. Dahil inuna natin ang ating Panginoong Kristo. Ayan. Sige, bago tayo magtuloy-tuloy, Pastor Simple, sa ating opening prayer. Yeah, sige po, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, na po sa lahat, salamat po sa napakagandang umaga. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat pong muli sa panibagong pribilehiyo na kami po ay makapaglingkod sa araw na ito. At dalangin namin, Lord, na sa lahat po ng aming gagawin sa buong maghapong ito, alam po namin, Lord, na kayo po'y kasama namin. At higit sa lahat, yung pong aming mga kapatiran na makakasama po namin dito sa JMJ na pag-aaral ngayon sa umagang ito. Salamat po. At ganoon din po yung mga kapatiran namin na ngayon po'y nasa biyahe, papunta ng trabaho. At alam namin, Lord, na ang bawat isa ay nasa pag-iingat po ninyo, Panginoon. At higit sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, na andito po kaming tatlo na gagamitin po ninyo. Hinihiling po namin sa inyo na ang inyong presensya, ang inyong banal na espiritu, ang gumabay sa amin. Upang sa ganun po, ang aming maibabahagi sa umagang ito ay magbigay kalakasan sa bawat isa na makikinig. Salamat po. Muli ang lahat ng papuri, parangal sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Jesus. Sige, batiin ko muna itong mga nauna rito sa akin. Thank you, Lord. Yan, si Sister Lorna Rosilio Pehi. Good morning, good morning. Ayan. Mga 80 na yung nanonood. Oo, ang dami na, ang dami na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sister Yolanda Dalangin. Yan, tiga Bulacan. Nanay ni... Si Lola Sister- Feli, ng taga-East. Yan, thank you, Lord. Good morning. Yan, Boyet Ceremonia. Oh, talim. Thank you, Lord. Talim. Thank you, Oo. Jesus. O, yung aking kapatid, Sister Jackie. Good morning. Siyempre, happy birthday doon sa aking pamangking kahapon, yung dalawa, si Sister Camille at si Brother Alfred. Thank you, Lord. Ami Hernandez ng Kalawan. Mm, Thank good you, morning, Lord. good morning. Amen. Si Nanay Clemen, good morning. Nanay Clemen, good morning, good morning. Sister Olive Caray ng Makati, good morning. Ayan, Sister Luz Biminda Lopez Co. Ayan. Tiga Paco. Ayan. Thank you, Si Lord. Brother Joven Radam, si Papang, good morning. Sabi nga niya rito, good morning, Jesus. Lord Jesus, brother and sister in Christ, a blessed and wonderful Thursday morning to everyone. God bless us all. Yan, galing kay Papang yan. Norberto Dondoyano. Oh, Ayan. ang Elvis Presley ng Ang East. Elvis Presley. Oo. Tiga East. Thank you, Lord. Oo. Ang haligi ng tahanan ni Sister Babes Dondoyano. Sister Tere, thank you, Lord. At magaling at pinagaling na rin ang ating kapatid na yan. Good morning. Sister Elvira Curameng ng Isabela. Wow. Thank you. Wow, layo Isa pang taga-East, si Sister Rose Iwata. Good morning. Ohio, gozaimasu. Yan, thank you, Lord. Nanay Clement Toledo. Ayan, Si yung Nanay ating Clemen. manggagawa sa Nasugbo. Ayan. Tita Hami Hernandez ng Kalawan. Good morning, good morning. Yan, Sister Vicky Del Rosario. Thank you, Lord. Basahin. Ayan. Brother Otan, Minister, pakibasa ng ano niya, sabi.
Saan? Ayan. Ang gwapo ng mga brothers in pink and red. Oh! Ayan. Matagal Good na morning. po. Glory to Matagal God. na. Glory to Alam God. niyo, ang Oh. totoo, pinagwapo lang kami ni Lord. Dati di kami hindi gwapo eh. Amen. Dahil nakipag-ugnayan kami kay Lord. Kaya Amen, kami amen, pinagwapo. amen, amen. Thank you, Lord. Salamat Thank you, din. Lord. Ayan, sige. Thank you, Lord. Yan, purihin po ang ating Panginoon. So umaga pong ito mga kapatid, bago ho tayo magpatuloy, meron po tayong katanungan. Ang katanungan natin sa umagang ito ay nakapag-declare na po ba tayo ng ating pananampalataya? Ang lahat po na nakapag-declare na ng pananampalataya ay magsabi ng Amen. Amen. Alam niyo po kung Amen. bakit ho yan ang ating naging katanungan. Noong Tuesday na pag-aaral natin, di po ba doon sa Joshua 24 verse 15. Ang sabi po doon ni Joshua ay sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Pero ako at ang aking pamilya ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Alam niyo po, yan ang pinakamagandang declaration po sa buhay natin. Yung bigkasin natin na anong man ang mangyari, ang pamilya ko ay maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, ang nais po naming ibahagi na namin hong tatlo ay tungkol po sa salitang service. At nais ko po munang basahin ito pong mensahe ng Panginoon dito sa Mark 10, dito po sa verse 45. Yan, ganito po ang nasasaad. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yan. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito na bilang mga mananampalataya, iyon po yung napakagandang layunin ng Panginoon sa atin na tayo makapaglingkod. Ngayon po sa umagang ito, meron po tayong dalawang bagay na salita nga pong tungkol sa service. Una, ay yung pong Greek ng slave, yung pong salitang doulos. Yung pong doulos sa Tagalog nga po, pag ibig po sabihin niyan ay ito po yung isang taong pagmamay-ari ng iba, binili para maging lingkod. Yan, isipin natin ha. Kaya ito po yung ibig sabihin, no? Pag sinabi nating doulos ay, ito po yung binili, pagmamay-ari ng iba upang maging lingkod. Ay sino po kaya iyon? Tayo po yun. At yun naman pong diakonos, yan naman po ay sa salitang, yung servant, ito po yung Greek word naman po, na ang kahulugan po, isang taong gumagawa ng tungkulin para sa kabutihan ng kapwa. Yung pala yung pagkakaiba niyan, yung isa, tayo, pag sinabi nating doulos, tayo po ay pagmamay-ari ng bumili sa atin. Di po ba? Saan ho matatagpuan yan? 1 Corinthians 6:20. Ang nakalagay ho dyan, binili tayo sa malaking halaga. Kaya gagamitin natin ang ating katawan para mabigyan ng parangal ang Diyos. At yun naman, diakono, sabi niya, isang taong gumagawa. Tayo rin po ito. Gumagawa po tayo ng tungkulin para sa kabutihan ng kapwa. Meron pong verse dyan, sa Matthew 9:35. Yan po, sabi dyan, ang sino mang nagnanais maging una, dapat maging huli sa lahat. Diba? Iniisip ko nga ho, kaya pala, ang mga manggagawa ang laging sabi, ang mga manggagawa, huling kakain. Diba? Laging huli yung mga manggagawa. Ha? Ibig sabihin, yung pala yung diakonos, sabi diyan, laging nasa huli. Diba? Kaya yun ang ibig sabihin niyan. At sabi nga dito, yung pong doulos, emphasis po niyan ay who you belong to. Na ang ibig mo sabihin ay binibigyan diin o pagpapahalaga ng isang doulos kung sino ang may-ari sa kanya. Tayo. Diba? Binibigyan po natin ng halaga kung sino ang may-ari sa atin. Diba? Kaya nga ho tayo, lagi natin sinasabing, tayo ngayon, hindi na pagmamay-ari natin. Sabi nga ni Minister Otan kanina, di ba meron nga hong nag-comment doon sa ating sabi, ay naandyan yung tatlong gwapo. Ay matagal na hong gwapo. Ibig sabihin, pinagwapo lang ni Lord nung nandito sa ganitong gawain, di ba? Simple, alam naman po natin, pagka yung bang katulad natin, nalaman natin na tayo ay hindi tayo ito, pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Dahil pag mamay-ari tayo ng Diyos, anong gagawin natin? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin.
ang nabubuhay na si Lord sa buhay natin. Kaya kung saan gustong tayong dalhin ni Lord, doon tayo patutungo. At yun naman, diakonos, nag-i-emphasize po ito ng what you do. Ano naman po ito? Binibigyan din o pagpapahalaga ng isang diakonos ang isang tungkuling kanyang ginagawa. Di po ba? Kaya dapat malaman natin yung palang ginagawa natin, mahalin natin. Di po ba? Pagka, di ba, lagi nga natin sinasabi, pag maraming ibinibigay sa iyo ni Lord na gawain, pasalamat ka. Di ba? Huwag palang magrereklamo pag maraming ipinapagawa. Ang ibig sabihin, di ba, minsan, pag marami ng ginagawa, ay bakit ako na lamang yata ng ako? Paano naman sila? Di ba? Hindi pala, dapat pala, sabi nga dyan, ay binibigyang diin ng pagpapahalaga ng isang diakonos ang kanyang tungkulin sa kanyang ginagawa. Simple tandaan ho natin hindi ibig sabihin, kaya nga magpasalamat ka pag maraming pribilehiyong gawain na ibinibigay sa iyo. Ibig sabihin noon, ikaw ay napagkakatiwalaan. Sabi ni Pastor, good job. Yan, good job. Ano sabi susunod doon? Yan. Pag good job, more job to do. Yan. Ibig sabihin, pagka nagawa, mas marami pang gawain. At mas masarap ho naman ang mas marami kang ginagawa kaysa wala kang ginagawa. Kasi pag wala kang ginagawa, ibig sabihin mali yung ginagawa mo. Oo. Kaya nga po, ang note natin dito, ang dulos at diakonos ay hindi ito independent. Pag sinabing hindi independent, hindi po ito nagsasarili ng pagpili ng kanyang gawain sa kanyang pamumuhay. Ibig sabihin, dahil hindi na nga po tayo ito, yung katawan natin, pag may-ari ng Diyos to, kaya lahat ng ating ginagawa, ginagawa natin lahat para kay Lord. Kaya nga po, ang dulos ay namumuhay saan? Sa pagsunod, sa nagmay-may-ari sa atin. Namumuhay po tayo saan? Sa pagsunod sa nagmay-may-ari sa atin. Sino po ba nagmay-may-ari na sa atin? Yun nga po, katulad na nabanggit kanina natin, 1 Corinthians 6 verse 20. Ang sabi diyan, binili tayo sa malaking halaga. Kaya gagamitin po natin yung ating sarili, yung ating katawan upang maparangalan ang Panginoon. At ang diakonos ay gumagawa ng kanyang tungkulin upang maisakatuparan. Alin po? Ang kalooban ng Diyos para maging pagpapala sa kapwa. Diba? Kaya nga sa ating buhay ngayon, tandaan natin, kapag ginagawa natin yung isang bagay na ito'y ginagawa natin para sa Diyos, naku, ang magre-reward na po sa atin ay ang Panginoon. Di po ba? Minsan marami mga tao na para bang pag gumawa, ang gusto, kuhanin agad ang reward. Pero alam niyo po ba, pag ang Diyos ang nag-reward sa atin, kakaiba po yun. Di ba? Higit pa doon sa inaasahan po natin yan. Kaya nga po, ang nais sa atin ng Panginoon, kung nais nating mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos, na tayo makapaglingkod sa Kanya, kailangan po natin itong dalawang ito. Di ba? Itong salitang dulos at saka po yung diakonos. Ibig sabihin sa buhay natin ngayon, yung bang ibinigay sa atin ni Lord na pribilehiyo ng paglilingkod sa Kanya. Di po ba? Sa buhay natin ngayon, ang katanungan po, halimbawa, pag marami ho tayong gawain na ibinigay sa atin, tayo po ba'y natutuwa o tayo ay hindi natutuwa? Di po ba? Alam ko pong natutuwa tayo. Di po ba? Simple, hindi po lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na pagkalooban ng maraming gawain. Di ba? Kaya nga ang katuwiran ng iba, yung mga pagka hindi nabibigyan, nung sabi nila, hindi na baling tamad, ay hindi naman pagod. Di ba? Sabi niya, di ba may mga ganun Hindi na raw baling tamad, hindi naman daw pagod. Pero alam niyo po, hindi naman ho yun ang pagkakatawag sa atin ni Lord Ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon, gawin natin yung mga bagay para mabigyan natin ng kaluguran. Una, ang Diyos. Di ba? Pangalawa, yung kapwa natin. Tayo nga, pangatlo na lang Alam niyo kung bakit? Siyempre, yun po yung layunin sa atin ng Panginoon. Kaya sa atin ho ngayon, anong ipinapakita sa atin ni Lord? Sabi nga dito, mamuhay tayo sa pagsunod sa Diyos. Diba? At alam naman natin na kapag namuhay po tayo ng may pagsunod sa Diyos, alam niyo po yung blessing, magugulat na lang tayo. Di po ba? Siyempre, ginagawa po natin yan sa ginagawa natin yan para kay Lord Di po ba? Kaya sabi ko nga, na yung ating buhay ngayon, na tayo ay mabigyan ni Lord ng pribilehiyo na makapaglingkod. Naku, isa pong isa pong pagpapala na dapat nating ipagpasalamat para sa Kanya. Kaya sa ating araw-araw na buhay, ito po ipinakita sa atin ni Lord na yung ating paglilingkod,
gampanan po natin yan. Kaya nga ang sabi doon sa binasa natin kanina, yung binasa nating Mark 10, verse 45. Naku, yun po. Ang sabi, ang ating Panginoon ay naparito, hindi daw po para paglingkuran, kundi upang maglingkod sa marami at para maligtas ang marami. At tayo din naman ay ginagamit ngayon ng Panginoon para sa ating buhay sa pagsunod sa Kanya. Kaya nga po dito, pinapaalaala sa atin ng Panginoon yung dalawang bagay na ito, na tayo na mga pinili ng Panginoon, yung mga gawain sa paglilingkod sa Panginoon. Naku, napakahalaga pong gampanan po natin yan sapagkat naandyan po lagi ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon sa ating buhay bilang tayo ay mga pinili ng ating Panginoon. Sa pang-araw-araw po nating buhay, yun naman po di ba, na tayo ay, naalaala ko yung gawain natin ngayon. At ito nga, isishare nga ng ating mga kapatiran ngayon, yung kanilang mga karanasan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Una, pangalawa, ano ba ito? Sunod natin tawagin si Brother Bong para magbahagi. Ayan. Thank you, Lord. Good morning, good morning. Sige. Ano po yung muli na, bago ko i-recap yung mga muna. Yan muna tayo sa ating verse of the week. Sige nga, Minister Otan, sa Isaiah 40, verse 29. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increased strength. Yan. Sabi sa Tagalog, He increases strength. Oo. Ang mahihina at mga napapagod ay Kanyang pinapalakas. Tandaan natin. Pero wag natin sanayin na palagi nanghihina. Oo. Kasi baka makasanayin na natin. Kaya tandaan natin sino man yung mga mahihina ay Siyang pinalalakas ng ating Panginoon. Ayan, sige. Balikan ko lang yung dalawang bagay na binanggit nga ni Pastor Simple. Ano po ba yung dalawa? Yung tinatawag natin dulos at diakonos na tinatawag. Yung pag sinabi nating diakonos, pag sinabi natin dulos, ito yung slave. Ayun lang. Pag sinabi naman nating diakonos ay servant. Yan, mga kapatid. Ngayon, dito sa aking ibabahagi sa inyo, dito sa John 12:26, basahin ko po sa English sa inyo, mga kapatid. Tapos babasahin ko rin sa inyo sa Tagalog. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me and where I am. And my Father will honor anyone who serve me. Ang sabi nga sa Tagalog, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon din ang aking lingkod at pararangalan ng Ama ang naglilingkod sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Samahan niyo po kami, Lord, muli sa umagang ito, Minister Otan, Pastor Simple, sa pagbabahagi na ito. Una sa lahat, thank you, Lord. Good morning ulit. Thank you, Lord, sa mga kapatiran. Thank you, Lord. At ganun pa man, salamat sa ating Panginoon muli para makasama sa umagang ito para makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Konting sharing lang muna kasi itong salita ng ating Panginoon na ito, matagal ko na itong kilala, itong John 12:26 na to. Hindi pa man din ako full-time worker noong time na yon. Itong salita ng ating Panginoon ay masasabi natin na ito yung salita na masasabi kong ini-invite ako sa kanyang mga gawain. Lalo nung ako'y nagiging active na sa pagdalo. Bakit ko ba nasabing pag-i-invite ng ating Panginoon? Kasi nung time na yon, talagang halos kaming dalawa ni Sister Menchi at kasama rin si Brother Ricky na kay Lord na rin, masasabi natin na hindi kami nakukontento sa mga isang prayer meeting lamang. Ang sarap kasi sa prayer meeting nun, may pagkain, may nagbibigay ng pamasahe. Kasi ayun yung pamamaraan ba na ginagawa ng ating Panginoon para mabigyan at mapunan yung mga pangangailangan mo. Parang doon ako nakatutok nung time na yon. Pero mamaya isi-share ko din sa inyo. Hanggang sabi ko nga sa inyo, yan yung tinatawag na salita ng ating Panginoon na nag-i-invite sa akin palagi. Hindi kami nakukontento ni Sister Menchi na Lunes lamang ay isang pupuntahan namin hanggang sa pupuntahan na susuyurin namin ng prayer meeting sa buong East. Hanggang sa pagdating ng Martes, sabi ko nga sa kanya, minsan nagsasabay yung oras. Doon ka, dito ako.
Oo. Hanggang sa dumating ang Miyerkules, nagkikita kami, Bible study. And then pagdating naman ng Thursday, hanggang dun, nagsasama kami sa may halahala, hanggang saan pa ba yan? Sa may Creekside. Pagdating naman ng Friday, andyan, nagkikita kami kung saan kami nagsimula. Ayun ay dun sa Brookside. Thank you, Lord. Gaya niyan, sabi ko nga hindi pa ganoon kalalim ang aking pag-intindi at pag-unawa ng salita ng Panginoon. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung di nyo po naitatanong mga kapatid, yan yung salita na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Actually, isa yan, dalawa ang word na binigay sa akin ng Panginoon noong time na ako ay magpo-full time na. Sabi nga ng mga manggagawa, bago ka magpasya, hingi ka muna ng confirmation kay Lord. Totoo naman. Oo. Hanggang sa binigyan din ako maliban dito sa John 12:26, binigay din sa akin yung 2 Corinthians 6:1. Ang sabi nga po dyan, yamang kami ay mga katulong sa gawain ng Panginoon, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag sayangin ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos, kasi noong time na yung bago ako mag-full time, bago ako pumirma, bago ko ipasa yung ginawa kong letter of intent, di ba naranasan ko pa yung undoy? Sabi ko nga noong time na yun Lord, kung sadyang kukunin mo na ako, ikaw nang bahala sa aking mga mahal sa buhay. Pero kung sadyang ako ay magpapatuloy pa, sige Lord, agad-agad na po ako pipirma. Agad-agad ko na ipapasa yung aking letter. Hanggang sa ito nga yung binigay sa akin, itong 2 Corinthians. Bagamat yung John 12:26 talagang nasa akin na yan. Hanggang sa dumating na yung 2 Corinthians 6:1, dalawa na yon. Ibig sabihin, confirm na ako'y tinatawag na ng ating Panginoon. Kaya rito, pero sabi nga nung pagtuturo nung Tuesday, sabi nga madalas sabihin ni Sister Ria at ni Pastor, choice mo yun. Choice natin yung mga... Pero sabi nga, we are born to serve. Pero marami pa rin ang hindi nakakaalam yan. Pero sadyang, gaya natin mga manggagawa ni Lord, alam natin yan, through and by His Word, talagang masasabi natin na nangungusap ang ating Panginoon tungo sa kanyang mga salita sa atin. Ayan, mga kapatid Ngayon, dito, gaya po na, ayan, ulitin ko lang ulit kasi isa rin ako sa mga nakaupo ako noong Tuesday dyan at nakikinig. Gaya po ng turo din ng Tuesday, choice nga natin yun choice nga natin yun. Pero, choice mo pa rin ang masusunod. Pero sabi nga ng Deuteronomy 30 verse 15, ano sabi dyan? Malaya po tayong pinapipili, pero binigyan tayo ng mga pagpipilian. Ano yung dalawang bagay na una? Buhay o kamatayan? Pangalawa, kasaganahan o kahirapan? Nasa sa inyo na nga lamang yan. Pero sadyang masasabi pa rin natin na may pumipili pa rin ng mga bagay na hindi nila dapat piliin. Oo. Kaya salamat kasi, ayan, iyak na naman ako. Salamat sa ating Panginoon. Bagamat, marami rin ako naranasan sa buhay. Oo, thank you Lord. Marami ako naranasan sa buhay. Pero ganun pa man, salamat kasi hindi ako binitiwan ng ating Panginoon. Hindi ako sinukuan ng ating Panginoon. Ito siya, ipinaintindi, unti-unti niya ipinauunawa ang salita niya para maintindihan ko. Gaya niyan mga kapatid, meron akong gustong i-share sa inyo na word dito. Sa 2 Corinthians 7:22, bago ako dumako dun sa sa 12:26, babasahin ko sa inyo mga kapatid. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Ayan na. Naging alipin ni Kristo. Gaya namin mga manggagawa. Ito na yung tinatawag naming serving Christ. Kaya mga kapatid, pero sabi nga ni Sister Ria, choice mo pa rin yun. Salamat kasi mas pinili natin. Amen po ba? Mas pinili natin ang buhay kaysa sa kamatayan. Mas pinili natin ang kasaganahan kaysa sa kahirapan. O bagamat hindi pa rin tayo exempted pagdating sa mga na dumarating sa ating mga pagsubok. Pero salamat kasi tayo yung mga hinihiwalay ng Panginoon para lubos nating maintindihan na makamtan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan, thank you Lord Ngayon dito, balik na po ako doon sa John 12:26. Muli, ano sabi po dyan? Ang mga naghahangad na maglingkod sa ating Panginoon, ayan, bigla ko nalimutan. Thank you, Lord. Ang lahat ng mga naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat na sumunod sa akin. San man ako naroroon,
dapat naroon din ang lingkod ko at pararangalan ng Ama ang naglilingkod sa akin. Dito may apat na katanungan. Hindi tayo lalayo, dito lamang tayo papaloob dito sa John 12:26. Sabi nga rito, unang tanong, ano po bang sinasabi ng salita ng Diyos? Diyan sa John 12:26. Ulit-ulitin niyo mga kapatid. Yan, sabi nga, ang naghahangad na maglingkod sa ating Panginoon ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ang lingkod ko at pararangalan ng Ama ang naglilingkod sa akin. Yun ang sinasabi ng salita. Tandaan natin, may apat na bagay pwede tayo makita dyan. Yung tinatawag nating serve, follow, presence, tsaka yung honor and glory. Tandaan natin yan, mga kapatid. Yan ang pwede natin makita dyan sa binasa natin. Kung sa English version mo babasahin, nire-recite ko sa inyo ng Tagalog. Pangalawa, sabi nga rito, ano po bang ibig sabihin ng mga ito? Tandaan natin mga kapatid, ang ibig sabihin ng mga yan, bilang lingkod o alipin, o ministro o manggagawa ng ating Panginoon, kailangan sumunod sa ating Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng mga talatang ito? Bilang lingkod at alipin o ministro o manggagawa o sino man naglilingkod, anong klase man paglilingkod meron sila sa ating Panginoon, kailangan dapat sumunod sa ating Diyos. Meron akong babasahin sa inyo mga kapatid na isa sa mga na verse dito sa may Jeremiah. Makikita natin. Excuse lang mga kapatid ha. Sa Jeremiah 1 verse 5. Yan. Ayan, thank you Lord ha. Jeremiah 1 verse 5. Ganito po ang nakasaad. Ang pagkakatawag kay Jeremiah. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ano ba ang sagot naman? Ang sagot ko naman, Panginoon, Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo ang lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo. At iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Alam naman natin, na-share ko rin sa inyo. Sample lang naman. Sample lamang ito mga kapatid bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Tandaan natin, sabi nga minsan sa paglilingkod sa ating Panginoon, walang tinatawag na bedo process. Di ba? Walang puro sarap. Tandaan mo, kalakip at kasama pa rin ang mga pagsubok. Di ba? Ilang beses ako halos naka-encounter na ako'y hold upin. Pero ganun pa man, isa lang yon. Tapos, isa rin ako nung bago ako sa ganitong gawain, ipinadala ko sa opisina. Siyempre, hindi naman ako ganun kaalam. Pero sabi ng ating Panginoon, mag-pray. Sabi nga ng mga kapatid nung ako'y padala, kasi mga nag-aaral ang ating mga ministro. Hindi pa naman sabi nga ni Jeremiah, hindi pa naman ako ganun kagaling magsalita. Parang ako rin nung araw, sabi ko nga Pero sabi nga ng Panginoon, ako'y kasama mo at iingatan kita. Tandaan natin mga kapatid. Pero ganun pa man, nag-aral ako. Thank you Lord kasi hindi ako ang nagsalita. Kasi sabi ko nga sa Luke, dineclare ko yung word na Luke 12:12, ngunit sa sandaling iyon, ang Espiritu Santo ang magsasalita sa akin. And then alam ko na rin nga yung James 1:5, ngunit kung kulang ako sa karunungan, humingi ka sa Diyos dahil ang Diyos ay sagana magbigay at hindi nanunumbat. Yan. Pangatlong tanong. Ano yung unang tanong? Sabi nga ano ang ibig sabihin ng mga ito? O ano ba ang sinasabi ng salita? Pangalawa, ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? Pangalawa, yung pangatlong nakatanungan. Sabi rito, ano po ba ang kahalagahan nito? Oh, thank you Lord. Ito na tayo. Sabi nga, ano po ba ang kahalagahan nito? Sabi nga, ang lahat ng pagsunod sa kalooban ni Jesus ay simula ng pagpapala. Can you say amen? Ang simula, lahat ng pagsunod sa kalooban ni Jesus ay simula ng pagpapala. Gaya ko. Ako dinedeclare ko rin, sabi nga ni Pastor Simple,
na-declare nyo na ba na gaya ni Joshua sabi nga, as for me and my house, we will serve the Lord. Magamat, ako pwede ko i-declare yan. Hindi pa man din kumpleto ang aking mga mahal sa buhay na nadadala ko, pero nakita kong unti-unti na silang sumusunod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ganun pa man, sabi nga, pakaingatan natin. Gaya ko na nandito sa gantong gawain, bilang isang manggagawa, kung maaari, sabi nga ng salita ng Hebrews 9:28, na yan, biglang sumagi lang sa akin, pakaingatan mo ang iyong sarili, maging ang iyong pagtuturo upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Tandaan natin na sabi nga pakaingatan upang maligtas ka. Hebrews 9:28. Maging maingat kasi yung pagkilos sa pagtuturo upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. First Timothy. First Timothy, tama. Sorry. Ang First Timothy 4. First Timothy 4:29. First Timothy 4:29. Ayan. Tandaan natin na sabi nga lahat ng pagsunod sa kalooban ni Jesus ay simula ng pagpapala. Totoo yan. Pero ganun pa man, sabi nga pakaingatan natin ang ating sarili. Kasi para maligtas ang mga nakikinig. Oo. Hindi lang ikaw, pati ang mga nakikinig. Ayun. 1 Timothy 4. Thank you, Lord. 1 Timothy 4:16, hindi po Hebrews 9:28, mga kapatid. 1 Timothy 4:16. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mo isagawa ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Pangalawa, ayan, lagi natin tatanda, mga kapatid. Sabi nga, ano po ba ang kahalagaan nito? Tandaan mo, ang bawat isa sa atin na naglilingkod kay Jesus, walang sumunod kay Jesus na hindi pinagpala. Totoo yan. Ako, naranasan ko yan. Nakita nyo na, ayoko naman. Thank you, Lord. Salamat kasi sabi ko nga kung nung araw nakaasa ako sa bigay-bigay. Pero salamat ngayon, ako ang ginagamit ni Lord para magbigay. Kasi hindi ko naman sinasabing perfect ng paglilingkod ko sa ating Panginoon, pero ano ko naman din na Lord, salamat kasi hindi man ako deserving na tumanggap ng iyong blessing para ma-spread ko ang blessing na binibigay mo sa akin. Salamat, Lord. Salamat kasi isa ako sa mga ginagamit mo, especially sa aking mga mahal sa buhay. Ayan, and then, ang apat, sabi nga rito, am I doing this? Sabi nga, ginagawa ko ba ito? Gaya niyan, thank you Lord, kasi isa ako sa mga tinaguri ang Flexi Brother ng Kompi. Ako, si Kuya Enol, Brother Roger, Kuya Leo, Brother Terry, Kuya Louie, at yung iba nasa biyahe na. Thank you, Lord. Salamat kasi pag sinabi natin Flexi Brother, strikes anywhere. Pasensya na kayo mga kapatid at mga kapatid ko nasa harapan ko kung medyo madedelay ng konti ang pagkain natin kasi isasalang ko pa uli siya at ako'y nandito. Oo. Gaya nga ng sabi ni Pastor, ayoko nga, totoo yan, kasi salamat sa sinabi ng isang kapatid natin. Kapag may sinabi ang ating pastor, may sinabi ang pamunuan, hindi siya ang mag-a-adjust, kundi ikaw ang mag-a-adjust. Kaya salamat kasi unti-unting tinuturo at tinuturo sa akin ng Panginoon ng mga ganung bagay tungo sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya tandaan natin mga kapatid, 4 yan na binanggit ko na makikita natin sa John 12:26. Serve, follow, yung presence, tsaka yung tinatawag natin honor and glory. God bless us all. Thank you, Lord. Yan, thank you Lord. Purihin ang ating Panginoon. Salamat, Brother Bong, doon sa ibinahagi mo na ang sabi nga doon, ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, dapat naandun din siya. At yan po ay sabi ng ating Panginoon. Ngayon sa buhay natin, totoo naman po, sabi diyan sa Diyos lang tayo makapaglilingkod. Di po ba na alam natin na ito po yung layunin sa atin ng Panginoon. Kaya nga po doon sa Efeso 4:11-12, tingnan nyo ang sabi dito, basahin ko lang sandali sa Efeso 4:11-12,
at binigyan niya ng kaloob upang ang ilan upang maging apostol, ang iba'y maging propeta at ang iba'y maging ebanghilista at ang iba'y maging pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag sa katawan ni Kristo. Di po ba? Kaya sa pagtawag sa atin ng Panginoon, inihahanda talaga niya tayo na tinawag niya tayo para tayo'y maging maging pagpapala din sa iba. Kaya nga yung sa ating paglilingkod kay Lord, yun nga ang layunin natin sa Panginoon. Ako nga, yun din ang naging pananaw ko eh. Nung mapunta ako sa ganitong gawain, nung makita ko yung hirap ng buhay, hindi naman po yung hirap ng buhay, sanay na po kami sa ganun. Yung bang hirap ng buhay ng kalooban, di ba? Yung bang lahat na lamang, yung magulong buhay, yung po eh. Hindi naman ho yung sanay na kami ho doon sa kahirapan eh. Di ba? Pero, ang pinakamaganda pong ginawa ng Diyos, yun niya eh. Sabi nga, ginagamit niya yung mga manggagawa na ipahayag yung mabuting balita ng Panginoon. Kaya nga po dyan sa Ephesians 4:11, di ba? Yun yung 5 bagay na meron tinawag na apostol, propeta, nangangaral, pastor at saka guro. Di po ba? Yan po ay, kaya nga pagdating sa 12, ito po yung para daw po ang layunin, para ihanda ang bawat isa sa paglilingkod. Ito na po tayo. Tayo na po yung bunga na tayo ngayon ay ginagamit ng Panginoon dahil sa mga napakinggan natin sa kanila na mga ginamit ng Panginoon para ipahayag yung mabuting balita. Nagkaroon tayo ng desire na tayo sumunod, na tayo makapaglingkod, na hindi lang tayo kundi yung mga mahal natin sa buhay na madala natin sa gawain Panginoon. Hindi lang po yun, para lumago at maging matatag sa pananampalataya. Siyempre sa panahon natin, mahirap pag hindi naging matatag sa pananampalataya. Kailangan po nila yung Word of God. At ano ang ginawa natin bilang mga, sabi nga kanina, yung dulos at mga diakonos para ihanda ang mga pinabanal para sa paglilingkod sa Diyos. Di po, isipin na ibabahagi po natin sa kanila. Yung paglilingkod naman po sa Panginoon, hindi lang naman po yung magpo-full time ka. Di ba? Yung paglilingkod sa Diyos, anumang gawain na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ginagawa po natin. Ano yung mga ginagawa natin bilang mga pinili ng Panginoon para patatagin ang mga mananampalataya? Una po sa lahat, na ibahagi natin yung mabuting balita ng Panginoon. Di po ba? Yung sinabi nga natin kanina, bilang mga dulos na sumunod tayo sa Diyos, at tayo kanilang binili nga tayo ng ating Panginoon, tayo pagmamay-ari na niya, ang Diyos na ang may-ari sa atin. Kaya ngayon, bilang mga diakonos naman, ginagawa natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga kahit saan tayo ipadala, naandoon lagi tayo. Di po ba? Na sa ginagawa natin, na pang-araw-araw nating buhay, lagi naandyan ang Panginoon para ipadama sa atin ang Panginoon na lahat ng ginagawa natin, si Lord naman po ang magre-reward eh. Amen. Ang sekreto lang, gawin natin. Katulad nga sinasabi ni Brother Bong. Pastor, excuse lang bago mo ituloy yung mo. Sabi kasi meron ko isang verse pa rito na naiwan na hindi ko nabasa. Sabi rito sa Ephesians 6:6, pahabol lang mga kapatid, gawin ninyo iyan na may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri Ephesians 6:6. Ephesians 6:6. Gawin ninyo iyan na may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod na ni Kristo at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan. Napakaganda, Brother Bong, ng word. Sabi nga, Totoo may naman po nakakakita yan. man o wala. Oo. Yan, isang pangako ng Panginoon yan. 'Di ba? Na kapag ginagawa natin, siyempre may mga tao nga na ano ba 'yan sa mundo, masipag gumawa pag nakikita ng boss. Pero pagka wala na, hindi na. 'Di ba? Pero tayo, dahil ginagawa natin para kay Lord, may nakakakita man o wala, ginagampanan natin 'yan para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Siyempre, alam naman po ng Diyos lahat ng ginagawa natin, nakikita po ng Panginoon. Minsan niya, mas masarap pang gumawa nung wala nakakakita. Hindi ka mamanduan. Magagawa mo yun. Minsan kaya lang, may mga taong gusto nila yung may makakakita. Diba? Pero tayo, Pa-Facebook. yeah, salamat sa Panginoon. Kaya, yun po, salamat kay Lord at nire-remind lagi tayo ng Panginoon. Yung pagtawag sa atin ng Panginoon, pagyamanin ho natin yan. Pagka tayo napili ng Panginoon, ako, isa pong pribilehiyo.
para tayo ay gamitin ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Sige, Minister Otan, dumato muna tayo sa Break muna tayo. Yung happy birthday, September 21, 2023. Si Lisel Sepulveda. Ayan, tiga Muntinlupa yan. Oh, Sister Rabito, happy birthday! Sister Flor de Lisa Candasa. And Sister Evangeline Mactal. Sister Janina Tolo, Oh, kapatid ni kapatid ni Brother Tito Arnold. Arnold, Oo. Brother Ziki. Ayan, ako'y anak ni Brother Don. Apo ni ni Tito Lito. Oo. Santa Rinala. And then Sister Andrea Magadia. Ayan, anak ni Andeng, Brother, happy birthday! ni Andy, Mr. Thank you, Lord. Andy. Enjoy your day. Oh, pahabol po, Sister Connie Hardulin ng Project 4. Ayan, ayan. Thank you, Lord. Happy birthday! Enjoy your day. Happy birthday! Enjoy your day! Ayan. Pastor, ay ang ating repeat new song of the week. Jesus, ikaw na nga talaga. Composed by Minister Jeff. Ayan. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay ko ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang kalakasan ko. Kaya ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay ko ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang kalakasan ko. Kaya ako'y maglilingkod sa'yo.
sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Thank you, Lord, sa Thank you, repeat Lord. new song kay Sister Elaine na ikaw na nga talaga, composed by Minister Jeff Borja. Ay, sa Ayan. oras na ito na po si Minister Otan. Thank you, Lord. Ayan, thank you Lord sa opportunity na naman na magamit ni Lord. Pampatanggal lang ng kaba. Ha? 'Di ba nung Tuesday sabi ni Pastor ano daw maaalala mong salita sa mami? Ang Ano sa nga ba? akin, naaalala kong salita sa mami, aabot tayo. Aabot. Dahil, Kasi malimit ang mami pag umalis, north to south, basta sabi niya, aabot tayo. Ibig sabihin, saan man kami pumunta, meron ako isang natatandaan nun, kasi minsan nananahan tayo sa kaisipan natin eh. Meron isang pupuntahan kami, sobra sa traffic, tapos binigyan lang ako ng mami ng 1 oras. Sabi ko, hindi na tayo aabot. Hindi, aabot tayo. Iniisip ko, paano aabot? Nandito ka pa lang sa sukat, traffic na. Aabot tayo. Hindi na ako kumibo. At nagulat ako, paglagpas na ng sukat, Amen. dire-diretso, at umabot kami. Kaya Amen. yung Thank you, natatanda ko Lord. sa mami, laging aabot. At isa pa, meron ako natatandaan, aabot tayo. Pagdating namin doon, hindi pa nag-uumpisa. Wala pa talaga? tao. Ganun ang makikita ko doon talaga yung kung paano kausapin ng mami si Lord. Amen. Ayan na. Ikaw, Pastor Simple. Yan. Natatandaan ko naman sa mami nung kami nung katira kami sa Dasma, lagi sinasabi ng mami, basta gawin mo lang yung ipinapagawa ng Diyos at siya na ang bahala sa pamilya mo. Iyon ang natatandaan ko sa mami na hindi ko nakakalimutan yon hanggang sa ngayon. Lalo-lalo na pag may pangangailangan. Sabi lagi ng mami, ulitin ko ha, basta gawin mo yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo at ang Diyos ang bahala sa pangangailangan mo. Amen. Ako naman, kasi medyo late na ako nung halos na-encounter ko ang mami. Sa akin lang naman, tuwing magkikita kami sa morning devotion sa Kasibulan, dala-dala siya ni Atinida at ni Pastor Edwin. Titigilan ako, pasalubong, padating pa lang ako, sila pauwi na, sasabihin sa akin. Meme, sasabihin ni Pastor Edwin, Meme, si Bong, pinsan ni Anet, pinsan ni Anet yan. Anak, tuloy ka lang, ha? Una yon. Tapos nagkita naman kami doon kila Sister Del Collado. Ay, ikaw ba yung Bong? Tuloy ka lang, anak, ha? At least meron din akong naalalang salita niya sa Thank you, akin. Lord. Kaya kung kayo meron na aalala, ano lang kayo, mag-send lang kayo ng message do sa mga naalala nyo. Dito na tayo. Yung ministry natin to serve, hindi tayo para paglingkuran. Ang nakuha ko dito, Colossians 3 verse 17. Sabi dito, and whatever you do in words or deed, sabi, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kaya ito po yung aking nakuhang message sa Colossians 3:17. Sabi doon, lahat ng gagawin natin sa salita man o sa gawa, gawin natin para sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, si Paul ang sumulat dito. Ano ba ang gustong iparating ni Paul dito? Dito sa Colossians 3:17. Sabi dito, Paul provide the Colossian church with guidelines for proper conduct. Sabi, guidelines for proper conduct. Gabay para sa wastong pag-uugali. Kasi pag tinignan natin dito, do sa verse 5,
ang dati at bagong buhay. Pinakita dito yung mga masasamang gawain, mga bagay na hindi nakalulugod kay Lord. Tapos do sa verse 8, sabi do, itakwil na lahat ng inyong galit, puot, sama ng loob, iwasan ninyo manlain, malalaswang pananalita. Pagdating do sa verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagpapatuloy na nagbabago at nagiging kararawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya sabi dito, sinulat niya to guidelines. Kasi ang gusto niya, yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, maging kalugod. Kasi sabi doon, in whatever you do, in words or in deeds. Sabi doon, kung ano man yung sasabihin mo, kung ano man yung gagawin mo. Tayo ba? Lahat ba ng ginagawa natin? Ginagawa natin para sa Panginoon. Ito pa, Paul did to remind the Colossians who them serve. Nire-remind niya yung mga Colossians kung kanino ba talaga maglilingkod. Kasi noong unang panahon, maraming mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, kanino ba tayo maglilingkod? Sa Panginoon. Ngayon, pag sa Panginoon tayo naglilingkod, lahat ng gagawin natin, hindi para ganansya sa atin. Naglilingkod tayo para pasalamatan, para parangalan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba, napakaganda ng nais ni Paul. Ngayon, sabi dito, dahil tayo ay lingkod ng Panginoon, yung binanggit ni Pastor. Ngayon, meron ako dalawa dito na banggit dito na importante. Kasi sabi doon, dati at bagong buhay. 'Di ba? Pinakita doon, isuot na natin yung bagong pagkatao. Ngayon, sabi doon to, kailangan lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin, kailangan nakalulugod sa ating Panginoon. Una, yung words. Kailangan yung ating pananalita. Diba? Sabi nga dito sa Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Hello? Diba? Kasi pag tinignan mo, pag nasabi mo na, ang hirap ng ibalik. Pastor? Brother Bong? Nasabi mo, ang hirap ibalik. Tapos biglang sasabihin pa sa'yo, ganyan ba Kristiyano? Ganyan ba, Pastor? Kung makapagsalita. Kailangan, sabi dito, yung ating sasabihin, laging nakalulugod sa ating Panginoong Hesukristo. Yung Ephesians 4:21, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sisikapin na mangusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkatao upang pakinabangan ng mga makikinig. Hello. Dahil tayo ay lingkod ng Diyos, servant tayo, sabi doon, nire-remind tayo, kailangan bilang isang Kristiyano, yung ating pagsasalita ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba lagi nga pinabanggit ni Pastor JB, ano sabi niya? Babawasan ko na yung aking joke. Kasi minsan sa pag-joke ko, hindi na magiging maganda. Kasi sabi doon, kailangan yung ating sasabihin, kailangan magiging kapaki-pakinabang doon sa mga nakikinig. Diba? Kasi tayo ang tinitignan eh. Tayo yung tinitignan. Kaya kailangan tayong mga Kristiyano, yung ating pagsasalita, kailangan, sabi doon, maayos na pagsasalita. Kasi pag tinignan mo, pagpabalangan ka sumagot, di ba, may ganyan bang Kristiyano? Kada na lang may sasabihin, may hugot, may hugot, may hugot, may hugot. Sabi dito, sabi doon sa Proverbs 15, sabi sa salita ng Diyos sa Proverbs 15:23, ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan. Sabi doon, sabi, ang panalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon ay may dulot na pakinabangan.
Kaya pag tinignan natin dito, meron pa isa yung sa Proverbs 11, Proverbs 15:1. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugon ng marahas, buot ay hindi nawawaglit. Kaya pag tinignan natin, kailangan tayong mga Kristiyano, sabi doon, para maparangalan natin ang Diyos, sabi doon, sa lahat ng ating sasabihin, pakakaingatan natin. Diba? Kasi, pag tinignan natin, may nagsabi sa'yo, na galit, sinabayan mo ng galit, ano na mangyayari? Hindi na magiging maganda. Pero, sabi doon, yung malumanay na sagot, ay nakakapawi ng galit. Diba? Parang pag tinignan mo, minsan, sa biyahe, minsan sa motor, minsan nagkakamali ka eh. Nagkakamali ka. Minsan pagkamali mong ganon, magagalit na yung nagkamali ka kasi magagalit ngayon yung katabi mo. Hindi ka tumitingin yung signal light mo, hindi ka nagagagal. Tapos sasabihin mo lang, pasensya na, nagkamali ako. Biglang, sige, mag-ingat ka ha. Pag kailangan si-signal ka. Di ba naaayos? Makikita na tayo mga Kristiyano sa pamamagitan ng ating salita. Di ba? Minsan kasi, ang dami ng salita. Kulang naman sa gawa. Kailangan, mas marami ang gawa, konting salita. Di ba? At yung pinakamaganda dito, yung nakakapawi ng galit. Yung salitang, sabi doon, yung malumanay na sagot. Ano ang dapat nating gagawin? Ito yung laging pinagpe-pray ni Pastor eh. Dito sa Psalms 19, verse 14. Psalms 19, verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Naway ang ating salita at kaisipan, kaluguran mo, O Lord, manlubos kong kanlungan. Kaya sabi doon, kailangan yung ating pagsasalita maging kalugod-lugod, kaaya-aya, katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sinasabi mo minsan, naglilingkod ako kay Lord, sabi doon, in whatever you do in words, kaso mamaya yung ating pananalita, hello, pakababantayan natin. Hindi natin napapaluguran ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi doon, lahat ng sasabihin natin, pakaingatan natin at lagi tayong magpe-pray para lahat ng lalabas sa ating bibig maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pangalawa dito, yung deeds, yung ating mga gawa. Thank you, Lord. Kasi sabi nga ni Pastor, doon sa inyo, may apostol, may evangelist, may teacher, di ba? May kanya-kanya tayong mga tungkulin. Thank you, Lord, kami nga ni Pastor. Naatasan kami doon sa mga sasakyan. Lagi namin iniisip, kaya mag-preach kami, kaya mag-drive kami, kaya bumili ako ng pyesa, kaya gumawa si Pastor ng sasakyan. Lagi namin tinatandaan, ginagawa namin yan para sa Panginoon, hindi sa tao. Ngayon, anuman ang task na binibigay sa iyo ng Diyos, kailangan pag-ingatan mo at kailangan, sabi doon, pagsipagan mo. Kasi minsan, sabi nga ni Pastor, simple, minsan, gagawa ka lang pag may nakakakita. Pag wala nang nakakakita. Minsan, hindi na ako pwedeng magbukas kasi pastor na ako. Hindi na ako pwedeng ganito kasi mataas na ang aking katungkulan. Sabi doon, sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin para sa Panginoon. Yun ang importante dito. Bakit kamo? Kasi sabi dito sa Efeso 2:10,
Sabi, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Kaya sabi dito, God created for good deeds. Kinreate tayo para makagawa ng mabuti. Ngayon, kung ang gagawin mo lang, sa tingin mo mabuti, sa tingin mo may ganansya ka, sa tingin mo meron kang pabor sa sarili mo, hindi mo ginagawa yan para kay Lord. Kailangan para makita na ginagawa yan para kay Lord. Ano man ang pagawa sa iyo, ano man task ang ipagawa sa iyo, gagawin mo kasi sumusunod ka sa nagpapagawa sa iyo. Sumusunod ka, nagpapasakop ka kung sino ang namumuno sa iyo. Kasi minsan ang nangyayari, hindi kaya na nila, hindi kaya, ikaw ang pinatasan. Kailangan, sabi doon, gagawin. Kinreate tayo ni Lord para gumawa ng mabuti. Take note yan. Pangalawa, sabi dito, do not withhold good deeds. Kasi minsan, sabi doon, parang wini-withhold mo yung good things. Sa Proverbs 3:27-28, ang kagandahan loob ay huwag ipagkais sa kapwa kung ikaw may kakayahan na ito ay magawa. Kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo nang sabihin, bumalik at bukas at ibibigay. Hello? Sabi doon, minsan kasi, wini-withhold, pinipigilan. Minsan sa pagbibigay, sasabi mo, ay, huwag ko nang ibigay yan kasi mas marami sa akin. Pinasasabi sa ni Lord, gawin mo. Sabi doon, huwag mo pigilan. Di ba sabi doon sa James, sabi doon sa James 4:17, yung mabuti na hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Sabi doon, kinreate tayo para gumawa ng mabuti. Kaya huwag mong i-hold yung paggawa ng mabuti. Yung alam mo mabuti, gawin mo na. Minsan ang nangyayari, pwede mo nang ibigay, pinagpapabukas mo pa. Diba? Paano kung hindi ka na umabot bukas? Na-miss mo. Kaya sabi dito, kung talagang ginagawa mo para sa Panginoon, kung ano ang meron ka, ibigay na natin. Huwag nating i-withhold kasi mamimiss natin. Mamimiss natin yung pinagagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pa isa. Sabi doon, minsan kasi yung sinasabi nga ni Pastor Simple, minsan pag marami ka ng ginagawa, ayan, sabi doon, inihahambing mo na sarili mo sa kanila. Sabi dito sa Galatians 6:4-5, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa yun sa gawa ng iba sapagkat pananagutan ng bawat isa ang kanyang sariling gawain. Di ba parang pag tinignan mo, minsan pag yung sabi ditong yung wag mo nang ihahambing, lagi baka mamaya, lagi mo sinasabi, I, me, mine, myself. Pag tinignan mo, lagi kang magaling. Pag hindi ikaw ang gumagawa, pangit. Pero pag ikaw ang gumawa, kahit pangit, maganda pa rin. Kaya sabi dito, o kaya sabi dito, kung meron kang ginawa, huwag ka nang, sabi doon, huwag ka nang magsalita sa kapwa mo. Kahapon nga, na-check kami ni Pastor. Kasi mahilig nga magbiruan. Na-check kami ni Pastor. Kasi minsan na nangyayari pag marami ka nang nagagawa, marami kang task, ganito. Minsan, tumitingin ka sa ibang tao, to. Tapos minsan,
pag tinignan mo, naiinsulto. Parang hindi, minsan kala mo nagbibiro ka, minsan pero hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan. Yung sarili mo, inahambing mo na doon. Kasi parang isang kahapon, parang nakita ni pastor naglilinis, ganyan yan. Tapos, nagpadala ng pagkain. Tapos, pagkapadala ng pagkain, sabi ng isa, kasama ka rin pala. Parang ganon. Sabi doon, hindi ka na dapat magsasalita ng ganon. Kung paano man niya, ang service niya kay Lord, silang dalawa na ni Lord ang bahala doon. Basta ikaw, kung kumilos ka, gawin mo yung dapat na mabuti, gawin mo yung nararapat, champion na yun. Kasi ang mahirap, ginawa mo na yung tama, ginawa mo na yung pinagagawa ni Lord, nakita mo yung katabi mo, patulog-tulog, nakita mo yung katabi mo, parang ang pinupulot, parang ano lang, yung, ang tawag dito, pako lang, ikaw puro malalaking kahoy ang pinupulot, minsan pa-picture lang, sabi ni pastor, huwag ka na magsalita. Si Lord ang magdidil doon sa tao na yon. Hindi mo alam kung ano yung ugnayan nila ni Lord. Ikaw, dapat ikaw sa sarili mo, gawin mo yung pinagagawa. Kasi ang nangyayari, pag marami ka ng ginagawa, marami ka ng task, busy ka na, minsan hindi natin napapansin. Hindi natin napapansin, sinisilip mo na yung iba. Kinukumpara mo na yung sarili mo. At kung makapagsalita ka na, ang tangos-tangos na. Ako, di ikaw na. Pero sabi doon, in whatever you do, in words or in deeds, ginagawa mo kay Lord. Kung ginagawa mo kay Lord, sabi doon, huwag ka nang magsalita na against sa kapwa mo. Kasi si Lord ang magdidil sa lahat ng ginawa natin. At yung sabi dito, yung panghuli, sabi dito, let not become weary in doing good deeds. Saan yan? Galatians 6:9 hanggang 10. Kaya't huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataong gumawa tayo ng mabuti, sabi dito, sa lahat ng tao. Hindi mamimili ka lang. Yung gusto mo lang gawa ng mabuti, hindi. Sabi, sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hello? Diba? Kasi minsan dumadating, ginagawan mo lang ng mabuti, alam mo may ganansya ka. Ginagawa mo lang ang mabuti, alam mo, alam mo, may balik sa'yo. May appreciation sa'yo. Hindi. Sabi doon, gawin mo, huwag kang mapapagod. Sabi niyo sa dalawa, huwag tayo mapapagod. Kasi mahaba pa yung tatahakin natin. Kasi kailangan, pag kino-confess mo to, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, kailangan hindi ka nagsasawa sa paggawa ng mabuti. Gawin natin yan sa lahat ng tao. Sabi doon, sa lahat ng tao, hindi doon sa gusto mong tulungan. Sa lahat ng tao. Kasi ito naman yung pangako ng Diyos. Yung conclusion ko, kung bakit sa lahat ng tao. Ito naman yung conclusion ko sa 1 Corinthians 15:58. Sabi doon, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang iyong paghihirap para sa Kanya. Since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. Lahat ng ginawa natin nakatala sa Panginoon. Nakatala sa aklat ng Panginoon. Sabi doon, sa lahat ng gagawin natin, sa salita, sa gawa, maparangalan natin ang ating Panginoong
Hesus Kristo. Tandaan natin, hindi nasasayang sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Natutuwa nga ako kasi sabi doon hindi nasasayang. Bakit? Ako hindi nakatapos, si Sister Ana hindi nakatapos. Pero dahil sa paglilingkod namin kay Lord, yung anak namin nakatapos. Alam nyo, nakakatuwa. Kasi pag pumunta kami sa aming mga kaibigan, pumunta kami sa aming mga kaklase, pag may mga reunion, magugulat sila. Bakit kamo? Magugulat sila. Uy! Sabi, kamusta ka na? Siyempre, alam nila, ako yung pinakamabait noon at pinakamagaling noon, kabaligtaran. Kaya tinitignan nila yung buhay ko kung ano nangyari. Alam nyo, pagkita nila, ano bang trabaho mo? Missionary. Nagpe-preach. Ay, maayos ka ngayon. Ang ganda ng buhay mo, ganito. Tapos pag pinakita mo yung blessing, magugulat sila. Sabihin niya, tama yung napuntahan mo. Kaya tayo, sabi doon, sa lahat ng ginagawa natin, si Lord ang magre-reward sa atin. Kamusta ba yung ating salita? Kamusta ba ang ating gawa? Kailangan ginagawa natin yan. May nakakakita man o wala. Kasi alam natin, si Lord ang magre-reward. In Jesus' name. God bless you. Kaya mga kapatid, nakapag-declare na po ba tayo? Kung kanina tayo maglilingkod. Thank you, Lord. Sabi po nung kanyang salita kay Joshua 24:15, ako at ang aking sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Thank you, God Lord. bless us all. 2 Timothy 2:2